The summer came for us and showed us what we lost. And I'm writing to myself about the things you said, about the things you said. The slowness creeps towards my feet within the light the morning brings to clean the remnants of a dream. Shadows you cannot see, I brush aside. You're on my mind is weak, the lows are deep. I fall into the refuge that is sleep. There's nothing in my view but images of you 1,000 times. The summer came for us and showed us what we lost. I'm writing to myself about the things you said, about the things you said. Love is nothing but an echo, a memory you can't deny. Life is nothing but a vision, a play without a stage, an ocean without waves. The summer came for us, I remember what I lost. And I'm writing to myself about the things you said, about the things you said. Pala sa ganito kataas na lugar guys, pati pala yung panlasa mo nagbabago. Ang daming nag-a-adjust para ma-enjoy nyo rin tong Himalayas. Ganda, meron kayong experience sa off-road riding, hindi pwedeng wala. 1/3 lang ang India dito and 2/3 of part of the lake is China. Meron palang mga nanonood sa akin na mga tao na may mga karamdaman, hindi na kayang mamasyal. Ito ay isa sa maliit na ambag ko para kahit pa paano ay mawala yung kanilang inip. Eh grabe, nangyari dyan? Digmaan na nga. O yan, o diba? Kung si Ten Cheng, ang problema nun kung paano ubusin yung pera niya at kung paano bibilangin. Ikaw, anong problema mo? Ayan na, river crossing na. Sa wakas, so kumpleto na yung bucket list ko. May river crossing na tayo. Tinan mo, wow, ang taas na natin. Mga laro ko, enduro cross, motocross, trail, adventure bike na malalaki. Sino kayang Pinoy na naapiran ko na yon? Ang makakilala, may 1,000 pesos Gcash. We are now higher than the Mount Everest base camp. Ito yung muntik ng mahulog. World's highest oxygen copy. Woo! Ito po ang pinakamataas na motorized highway sa buong mundo as of the moment this 2025. Kami po ang pinakatumagal dito guys sa Umingla. Lahat sila naubusan ng oxygen. Hindi pa dito, wala pa ako. 11. Butas yan, Owen! Butas yan! Wag ka dyan! Yung motor na to parang isang buong motor na hindi man lang kumakalog, walang langit-ngit. Because of this guy, we will buy Royal Enfield Himalayan.
internet. What's up mga kamanibela? Tulog pa rin yung aking kasama. Ayan o. Habang nakatigal akong ganyan, kitang-kita ko yung mga star sa langit dyan. Ang ganda ng concept nila, di ba? Wala akong masay kundi, wow. Gusto ko maglagay ng ganito sa bahay ko kasi nagkakaroon tayo ng lightning. Guys, the weather, para kang natulog sa freezer. Ay. Matigas na. Tutok na ang sikat ng araw. Everybody is not yet ready. Ako pa lang ang naka-gear dito. Dito, kung wala itong suot ko, tanggal na yung tenga ko sa sobrang lamig. Gusto ko yung ganito, yung natural lang. Nakita niyo yung mga mountains na yun, ang daming yellow, di ba? We are surrounded by ice. Even that is ice. Ice, ice, ice. Ito yung pang 5 araw na pag-motor namin dito sa India. Napakaganda. Yung boses ko medyo iba na, napapansin nyo, because of the weather. Pero syempre, ma-enjoy mo kung gaano tayo kaswerte. Binigyan tayo ng Diyos ng ganito kagandang tanawin. Syempre, na-experience ko. Pero sa mga viewers natin, posibleng one day soon. Kayo naman, sa mga gustong pumasyal dito sa India, meron silang mga tour package na kahit di ka nakamotor, mag-rent ka ng car, mas mura. Lilibot ka kung saan kami nagpupunta. Kahit na hindi mo kaya magmotor, you can still come here. For me, as a rider, mas na-enjoy ko siya kasi na-experience ko yung ganda ng lugar and doing my passion at the same time. Pero once again, maraming tour agencies dito na pwede kayong mag-book, rent a motorcycle or rent a car. Hope everything's well and sana walang maging problema. Ito yata yung pinakamataas na lugar kung saan ako nakatulog. Highest gas station, highest groceries, highest highway. Everything is highest here. You're in the top of the world. What's our breakfast? Oh, the undying chicken adobo. That's it this morning. Thank you for the meal. Oh, basmati rice, chicken adobo. Nakakamiss. Pag-uwi ko, magpapaluto ako ng maanghang na chicken adobo. Tada! That's it. Thank you, sir. Thank you. One for here. One for here. Let's go, guys. Ayun, dito pala sa ganito kataas na lugar, guys, pati pala yung panlasa mo nagbabago. Pati yung heartbeat mo nagbabago. Ang daming nag-a-adjust. Yung paghinga mo, oxygen level mo, heartbeat. Pati nga yung pagmumotor mo sa kalsada, mag-adjust din eh. Kung dati sanay ka sa right, ngayon sa left ka na. Ang lamig, pero masaya. Frozen Pango Camp, talagang magpo-pros ka dito. Let's just wait for the other guys. Grabe, ang ganda ng lugar. Wala akong masay kundi puro ganda. Sabi nila, nakakatakot mag-ride sa Himalayas, di pala. Nakaka-enjoy pala, pre. Oo. Yung totoo, nung umakyat tayo ng 17,000 above sea level, maganda talaga kasi na-experience mo mag-ride sa glacier, no? Eh tayo, nakakapag-ride lang tayo sa glacier, helicopter eh. Ayun, dito pala sa ganito kataas na lugar, guys, pati pala yung panlasa mo nagbabago. Pati yung heartbeat mo nagbabago. Ang daming nag-a-adjust. Paghinga mo, oxygen level mo, grabe. Pati nga yung pagmumotor mo sa kalsada, mag-adjust din eh. Kung dati sanay ka sa right, ngayon sa left ka na. Sana all nakapag-a-adjust. Ang lamig, pero masaya. Frozen Pango Camp, talagang magpo-pros ka dito. Sa mga rider na pupunta dito, guys, always clean your helmet. Kasi pag madami yung visor nyo, tinan mo, sayang yung napakagandang view na yan, oh. Grabe yung view, oh. Solid. Tapos tayuan mo palagi na ganyan para mas malaki yung view na makikita mo. Ay! Buhay! Sarap. Ganda ng Pangong Lake, oh. 300 kilometers pala yung pagmumotor natin ngayong araw. Guys, I am not just sure kung videogenic ba yung lugar na to. Pero tingnan nyo, oh, ang ganda. So bring your medicine kit, guys, when you are going here. Ako, nagdala ako ng Alaxan FR. Naku, hindi naman sponsor pero beke naman. Paracetamol, Biogesic, Neosep, Loperamide. Nagdala ko niyan. Kompleto yung aking medicine kit, guys. Ang kulang lang sa akin na hindi ko nadala is Deplam. Bring Deplam, guys, pag pupunta kayo dito.
Kasi yung lalamunan ko ngayon sumakit na dahil sa alikabok. Solmux, nag-solmux ako ngayon kasi yung alikabok na yun nag-turn to plema na. Nagdala rin ako ng Arcoxia pain reliever just in case, you know, something is wrong. At yung Diamox available naman dito. Pwede kayo bumili rito. Pero sa Pilipinas, you can also buy a Diamox. And then, mas maganda, mag-Diamox ka na 2 days bago ka mag-flight papunta dito. Yung iba ginagawa, 2 times a day silang nagda-Diamox. Depende sa doctor's prescription. Pero syempre, lahat naman ng mga binanggit ko guys, mas maganda, consult your doctor. Magpa-check up kayo bago kayo pumunta rito. Tanong nyo ano yung mga magandang dalhin kapag pupunta ka dito sa ganito kataas na altitude. At yan ang something na hindi ko nagawa before. Kaya medyo, for me, kahit malakas yung katawan ko, medyo tinamaan din ako ng pagkapos ng oxygen. And it's normal. Sa heartbeat pala, pagka ganito kataas, talagang medyo mangangamba ka. Nag-check ka ng BP mo kasi tataas talaga BP mo dito dahil sa taas ng altitude. Taste bud, iba rin. Yung panlasa, iba. Ang ganda ng lugar. Grabe. Para ma-enjoy nyo rin tong Himalayas. Ang ganda, meron kayong experience sa off-road riding. Hindi pwedeng wala. We're still going up A matter of 3 days nakapag-adjust na rin yung katawan namin dito. Kaya yung mga nakita nyo yung mga drone footage, nagalaro na kami sa bundok. Kaya namin nagawa yun dahil sa meron na kaming oxygen na sapat sa katawan namin. Most importantly, drink lots of Water Max. Yun. Water Max lang malakas. 1/3 lang ang India dito and 2/3 of part of the lake is China. Laki ng lake, no? Grabe to. Just crossing by. You know, ang dami nila, no? Ayun, no? Ang bilis nila tumakbo. Si Peter the Rabbit. We're just riding inside the painting. Ganda. Biglang liko si Kanan. Okay, play around. Woo! Ganda! Picture sa loob ng Windows XP. Totoo palang may ganito. Pakita tayo sa 19,000 feet above sea level. Yan guys ang isa sa pinakamataas na highway sa buong mundo. And I'm excited na maakyat yun. Kumbaga sa mga motorcycle rider, yun yung parang inakyat mo yung Mount Everest Compare sa mga hikers, ayun yung katumbas nun. Same na din siya guys ng base camp ng Mount Everest, yung 19,000 feet. Siyempre dapat may picture tayo doon para may remember. Sarap. Siyempre guys, maraming salamat sa inyong pag-subscribe, sa pag-like at sa pag-comment sa aking mga videos. At dahil dyan guys, sinisipag akong gumawa pa ng mga videos kagaya nito para at least maipasyal ko din kayo sa mga lugar na kagaya nito. Ay, sarap. Ito yung hinahanap namin kanina pa kasi hindi ka pwedeng dumire-diretso Kailangan magpa-checkpoint tayo dito sa police station. We're clear. Umiikot-ikot pa kami. Yun pala yung checkpoint na. Titignan lang tayo ng PNP dito na nag-proceed tayo para walang problema, di ba? We're now hitting the off-road. Naalikabukan tayo. Bilisan ko nga ng konti. Tumatakbo tayo ng 80 dito sa mga gravel na to. Ito mapa ng sagad nito, 82 sa second gear. Sarap. Stand up. Gewang-gewang ka talaga dito. Buti lang nakuha ko yung tamang speed. Woohoo! Sarap. And this is the end of our adventure. Tada! Saya. Ang saya nun. Owen, mayabang ka na naman, wala nang daan dyan. Naliligaw ka, Brad. Naliligaw ka. Nagpapaiwan ka kasi. Bus is coming. Let's go. Off-road gaming pala ito, Mas kapit nga dito, Ay, butas. Butas, Brad. Woohoo! Ang ganda ng view, no? Tsaka malamig, bro. Hey! Woohoo! Sand dunes! Woohoo! Ang layo mo! Ganda ng suspension ng motor mo, Brad. Naka-show yata yung motor mo, bro. Or baka naman all-in yung suspension yan, bro. Yung ruta mo, ang ganda. Yung sa akin, tinan mo, kakulay ko yung lupa. Yes, sir. Grabe. Sarap, no? May magaling na motor tsaka magaling na rider, bro.
Ganon. Thank you for bringing us here. Sulit. Woo! Enjoy si Papi Owen. Sarap. Uy, Jerry, huwag kong patanggan yung truck, Jerry. Kita ko yun. Sumasama ka kasi kay kanan, kaya naliligaw ka. Ah! May putas ah! Malitaan niya, Brad. Sarap. Ayan, may signal dito sa checkpoint. Sakto. Pero hindi na ako maka-video call. Alam mo ba, mami, natulog kami sa lugar na parang freezer, ang lamig. Walang heater, tapos umaasa kami sa makapal na blanket na may warmer. Doon ako medyo sinama ng pakiramdam. Handa na kami sa checkpoint. Pag naputol to, ibig sabihin wala ng signal. Ay, I miss you so bad. Pwede palang backride kita or sakay ka sa van pagka napapagod ka, ganun. Social na tour to. Kasi maganda rin yung hotel na tinutuluyan namin. Hindi naman pipitsugin. Tapos yung mga porter, dinadala na yung mga gamit namin sa kwarto. Sila ang nagbubuhat. Ang galing, may signal dito, nakakatuwa. Papi! Tabok! Kalinga! Tabok! Ganda ng lugar. Grabe, ibang view na naman dito. Naging disyerto na. Yeah, kompleto tayo, kompleto. Hena Dungti. Papunta tayo ng Dungti. Another off-road. Uy, ganda ng tubig oh. Ganda ng lake. Ang ganda no. Ang dami army dito ah. Checkpoint ulit, checkpoint. Okay, ang taas na pala natin no, 14,304 feet as of the moment. Pero parang normal na. Hindi na ako hinahingal eh. Nandun sa Ducati bag ko yung passport ko. Parang first time tayong nahinga ng passport sa border. Nakaka 100 pa lang tayo no. Pero still, marami pang oras. My passport is in the Ducati bag. Oh, big. The big bag, yeah. On pickup? Okay. My passport is inside here. Here. Sorry to get it. I will not put it back here. In case that they need it again, I won't open my bag again. Thank you, sir. Bye-bye. Napaka-stricto na nila dito, no? I-check talaga lahat. Safe and sound naman na yung passport natin. Hindi ko na binalik kung saan ko siya kinuha. Ang hirap. Next time, alam na natin. Lagi lang dapat nasa katawan natin yung passport natin. Naalala ko, nagpapasalamat ako sa mga subscribers natin, sa mga followers natin na patuloy na sumusuport sa ating YouTube channel, sa ating Facebook, TikTok, and Instagram. Maraming salamat kasi ito, kaya ko lang naman ito ginagawa para at least kahit paano ay maipasyal ko yung mga hindi nakakapasyal dito. At one day, malay nyo, kayo naman yung makapasyal, di ba? At the same time, meron palang mga nanonood sa akin na mga tao na may mga karamdaman, hindi na kayang mamasyal. Ito ay isa sa maliit na ambag ko para kahit paano ay mawala yung kanilang inip, na sana ay gumaling agad sila sa kanilang mga karamdaman. Kasi nabasa ko yung comment section, sumasedo yung puso nila kapag napapanood nila yung mga videos natin. Tayo naman guys, nandito tayo sa social media hindi para magyabang, kundi para mag-inspired ng mga viewers natin. Sa mga bago sa channel ko, marahil ay mayayabangan siguro kayo dahil sa hindi nyo naman alam kung saan ako nagsimula. From the humble beginning guys, talagang wala din kami, pinaghirapan talaga to. Pero yung mga mahatagal na sa aking channel, sila na-appreciate nila. Maraming salamat. May mga nambabash, pero masaya pa rin ako kasi mas marami pa rin ang napapasaya natin. Mas marami pa rin ang na-inspired natin. So dun tayo. Kung iba yung pananaw nyo sa videos na nilalabas ko sa social media ko, ako agad ay humihingi ng pasensya kung mayroon mang mali sa mga nagagawa ko o nasabi ko. Ito naman ay digital album lang namin ng aming pamilya na i-share sa inyo magagandang bagay na napupuntahan namin. At isa din dyan, kaya kami nagsusumikap
din para mabigyan din namin ng magandang kinabukasan din. Hindi lang yung pamilya namin, kundi pati na rin ng mga nagtatrabaho sa aming mga kumpanya. Kami, masaya kaming ginagawa yan. Sabi ko nga, masaya ako na paglingkuran kayo. Na-experience ko nga guys racer. Isa akong karerista, motocross rider ako, kumakarera ako, at napakasaya ang maging champion. Pero alam nyo guys, ang mas nagpasaya sa akin nung season 2 ng Manibela, yung satisfying moments nila na napasaya ko sila in a way na ako yung nag-officiate as a race director. Para sa akin yung walang humpay na pasalamat, na-appreciate yung effort ko. Sobrang saya ng puso ko dahil ko pa yung nag-champion sa event na yun. Iba pala na maging servant, yun pala yung meaning na mas masaya ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kapag nag-champion ka, tumanggap ka lang din Oo, pinaghirapan mo yun, you deserve it, we congratulate you. Pero sa akin, wala naman ako natanggap na trophy or medalya doon. It's just a certificate of appreciation na tayo naging race director. Yung credibility ko, yung pride ko, hindi ko bebenta yan. Kaya doon tayo sa Parent Square na competition. Sa ngayon, nang binagawa ko yung video ito, masayang masaya ako dahil nagkaroon na tayo ngayon sa ating Facebook. 2 milyon na po tayo. Congratulations to us dahil ngayon ay magkakasama tayo sa ating Facebook channel at tayo ngayon kasalukuyan ay 2 milyon na. So maraming salamat sa inyo. Sigurado naman ako na hindi kayo magpa-follow kung kahit paano wala kayong napulot. Masaya po ako na abot natin yung ganyan na followers. It's a milestone para sa akin. Meron na tayong 1 million followers sa Instagram. So thank you so much. Ayan, masaya ako na na-reach na natin yung ganyan. At sa ating YouTube naman guys, masaya ako na umabot na tayo sa 520,000 subscriber. Wow! Halfway to go. Makukuha natin yung golden play button. Sa totoo lang, hindi ko na iniisip yung gold play button Ini-enjoy ko na lang. Pero kung magkaroon man tayo nun, dedicate ko yan sa atin, sa inyo, na nanonood sa atin. Pinaghirapan ko to, pinaghirapan natin to. So maraming salamat sa pagiging part nyan. Ang account natin ay meron tayong Instagram, meron tayong Facebook, meron tayong TikTok, at meron tayong YouTube. Hindi ko alam kung saan nyo napapanood yung video ko. Hindi ko alam kung saan nyo ako nakita. Pero maraming salamat dahil nagkita tayo. Baka may dahilan. Ang pag-follow at pag-subscribe ay libre lamang po. Baka naman. So goal ko na ipasyal ang aking mga followers saan man ako pupunta. Sarap ng hangin. Pero minsan natatawa ako guys, no? Pag meron akong nakitang nasa edad na 30 or 25, sinasabi nila, Sir Alfred, palagi kang pinapanood ng tatay ko. Umulindag yung puso ko kasi yung tatay nila yung nanonood. Na ang mga viewers pala natin, yung mga magulang nila, no? Meron din naman tayong mga subscribers na kabataan tsaka bata. Maraming salamat. Ang daming yak dito, Baka ba yan, yak? Ano ba yan? Ano dito? Yak and cow yan. Yan yung mga yak, tumatawid sila, Oh, cutesy. Very cutesy. Yung ibang rider dito dumaan sa diretso, ni Yoma. Uy. Lagits, Ganda naman ang truck na yan. Grabe, pandigmaan talaga. Ayan, nagbabago na kulay, From puro brown, nagiging green na dun sa part na yan, Mula dito, 31 kilometers na lang, nasa Hanlan na tayo. Kahit anong bilis naman ang gawin mo nito, abutan pa rin natin sila, Yung lugar na to, parang Iceland din. Walang mga puno. Yan na yung forest nila, ganyan, forest. Kita mo yung nasa right mo? Yan ang forest sa Iceland. Tapos ang amoy doon, amoy vulkan, amoy sulfur. Pero maganda Iceland. Tour si Ducati doon, Kaya lang, nasabay sa booking namin sa Turkey. Ganda sana yun. Parang nasa 600,000 yung Iceland. Pero Ducati yun, gagamitin mo doon. Dalawang klase. Meron siyang Multistrada group tsaka Desert X group. Yun, riders. Paano kung ganyan service mo sa atin, ganda, bago. Bulletproof. Grabe yung mga tangke nila, Warzone na ito pinupunta natin. Malakas ang sundalo ng India, Grabe, Warzone. Grabe. Nangyari dyan. Digmaan na nga. Sa mga kalaban, tumingin ka sa daan mo. Hangga tayo.
Ay, no, tinan mo, oh. Grabe, dami tangke, oh. Ay. Grabe, lakas ng armed forces nila, oh. Pinapa-under din siguro para hindi masira yung mga tangke nila. Nagkalat yung tangke nila, oh. Ayun, oh, muusok, oh. Pali-parin mo yung drone mo rito, kanyonin ka nila. No drone zone to, Brad. Akala ko doon sa mataas sa pinuntahan natin, marami ng army doon. Dito pala mas marami. Parang nakapalibot, ano. Sarap. Naiwan yung bituka ko, ah. Ganda naman ng sasakyan, ano. Kung may ganyan ka na mga sakyan, saan mo gagamitin, ano? Dami pang tangke doon, no? Hindi mo lang masyado makita, pero ang daming tangke, no? Kung hindi sila gagalaw, hindi mo makikita, no? Ayun pa, yung mga nakapark doon, nakahinto, oh. Baka nito yung labanan. Hindi mo dadalhin dito yung hukbong militar mo kung wala dito kalaban. Baka naman nasa kabilang bundok lang. Woohoo! Woohoo! Lumulipad! Woohoo! Uy, lumipad ako doon! Lumilipad pala, pre. Nagising ako doon, ah. Thank you. Okay. No drone, no photography, no video. Milky Way Cafe. Aba, nasa Milky Way na pala tayo. Free Wi-Fi. Let's take a rest here. Nice. Ganda ng ride. Kape. Alright, ito yung first stopover namin dito. At ngayon pa lang kami kakain or magkakape. I don't know kung madadap na natin dito. So nadaan natin kanina yung army doon. Ang dami-daming mga tangke. As you see yan, no? Yung feeling mo para ka nasa war zone na, di ba? Yo, no? Alright. We're inside the base. Military base. I'm the only one who stick the sticker inside. Coffee tayo, guys. Tapos ito yung kakain namin yan. Oh. O yan, o diba? Sabi mag-alaga ni Papi Jerry. Buset. Alam mo, magsaselos na yung girlfriend mo sa akin, pare. Sarap yung fried rice nila, oh. With chicken. Indian chicken. How many kilometers more? 70 papunta, 70 balik. I thought we're going to ride 300 kilometers now. Naka 200 na tayo. Oh, we're going to Umingla to experience 19,000 feet. Okay, sama ka na sa amin. Gusto mong kumasama kay Kanan, wala ka na magandang picture pag ganang kasama mo. Kala ko may gera, eh. Grabe, daming tanker. Kung si Tem Cheng, ang problema nun, kung paano ubusin yung pera niya at kung paano bibilangin. Ikaw, anong problema mo? Kung paano kumuha. So dapat magkasama kami lagi ni Tem. Tama. Sleeping time. Moto Market is also sleeping. And the big boss sleeping. Ay! Waking. Kayo, inaalala ko, kayo ang pagod, eh. Si Owen, nakahilik ng marami. Ikaw, naghilik ka rin ng konti. Dito? Oh, si Moto Market, naghilik din ng sobra-sobra. Si Engineer, medyo tamang hinala. Ano to? Nagbabantay sa magpipicture. Malalakas kami, hindi kami napapagod. Bakit si Ma'am natulog? Wala, puyat yan. Ah, puyat. Binantayan ka kasi. Ay, ikaw talaga, pasaway ka, Engineer, ah. Anyway, guys, paalis na kami ngayon. Aakyat na kami sa 19,000 feet. Sinamantala ko naman yung oras para makapag-post ako na makapag-post sunod-sunod sa aking Facebook page. Para ma-update ko naman kayo, guys. Ang dami ko na i-post sa video, sunod-sunod. Dito lang kami pwede mag-video kasi military camp tong lugar na to. And as you see, guys, we're now here at 15,300 feet above sea level. We will cross that mountain. Akit pa kami ng around 4,000 feet. Sarado na ibo ko, ah. Let's go. Gotta go. Woohoo! Woo! Very nice. Yun, oh. Makita niyo yung bundok na yun. Tatawirin namin yun. Another challenge in life. Supposed to be, dapat di tayo mag-stay for one night para may lakas tayo papuntang Umingla. Pero we decided, all the team decided na dumiretso na sa Umingla ngayon. Kasi malakas tong grupo na to, eh. Mga matutindi dito sa oxygen, eh. Mga hindi iyakin yung grupong to, eh. Kaya ganyan. Dumiretso na kami. Pero kapag regular tour lang, hindi sila dumiretso dyan. Nag-stay pa sila dito ng isang gabi. Tsaka pa lang sila didiretso. We're now going to travel at least 70 kilometers away. Total of siguro mga 2 hours or 3 hours to ride yun. Dahil may mga off-roads, mga ganyan, no? It's 70 kilometers one way.
Matindi. Talagang malalakas tong mga kasama ko. Sana all naka-power nap kanina. Ako hindi natupag ko kanina mag-upload ng video para ma-update ang aking mga followers. Ganyan pala guys, pagka may bagong milestone kang nabuksan, no? Ay happy 2 million followers to us. Woohoo! Salamat na lang, nag-follow si Chito. Nadagdagan ng isa. Pati pala si Canon, salamat, nag-follow si Canon. My first Indian Filipino subscriber. Oh, river crossing. Ayan na, river crossing na. Ayan na, oh, river crossing na. Oh, ayan, oh, si Jerry Cheng, no. Ayun. Oh, sige, ikaw na, papi. Ayan, Owen Madamba in the house. Woohoo! May pataas-taas pa ng paa. Oh, si Moto Market, lumaragas ha. Si Moto Market, malakas. Moto Market gear kasi. Oh, kanan, bibidyo si kanan. Woohoo! Tira, sige, lakasan mo kanan. Ibuhal mo para may content. Yan. Eto na. Ay, ay, river crossing. Woo! Woo! Woohoo! Woohoo! Malayo ako, mamaya. Sa wakas, so kompleto na yung bucket list ko. May river crossing na tayo. Woohoo! Sa day 5 pala mangyayari yun. May 3 pasaway sa India. Si Jerry Cheng, tsaka si Owen Madamba. Ang ganda naman suspension eh. Let your legs control the bike, not your abs controlling the bike. Mapapagod ka pare. That's why all the motocross rider pinapalakas yung lower body. Sarap niya, no? Manatanaw, papi. Grabe, kalinis, oh. Woohoo! Grabe, kaluwag. Si Jerry, mga likabukan. Jerry, dito ka sa kabilang side. Uy, nagwaswas na naman si Jerry. Tara, papi, sabay natin. The 3 Musketeers in Himalayan. Ayan guys, nakita niyo yung luwag ng disyertong yan. Ayan, dito ginawa ang Ducati Desert X. Home court to ng Desert X. Tsaka Tenere, mga rally bikes. Pero home court din ng Himalaya, no? Hindi ako nalikabukan, nandito ako sa gilid. May iba akong kalsada, papi. Oh, kaya nga ng sports bike, oh. Mahina pala tayo, papi. Nanghina tuloy ako doon. Demoralize ako doon, ang isa. May Ninja 650 dito. Naka-triumph po. Kaya naman dito. Oh, Honda CB GS. Ano yan? Oh, KTM. Kaluwag ng kalsada. Papi, ang ganda, oh. Parang it's me against the world. Ganda. Woohoo! Mga pasaway, hindi alam ang kalsada, nangunguna. Dito, mukhang masaya. Woohoo! Woohoo! Lumilipad. Medyo underpower na yung motor natin dito. Oo. Tingnan mo, oh. Oh, wow, ang taas na natin. Grabe naman yung taas natin. Wow, hindi na kailangan ng drone shot yata dito, ah. Pero maganda kung meron. Kaya lang, body na ipad yung drone dito, manipis na hangin. 16,500 feet na tayo. Bakit biglang tumaas yung balahibo ko nung sinabi mo? Dito, gumamit ka ng berm. Yan, oh, sa gilid, oh. Nangatog na yung motor, ayun na umakit. From 16,000 feet. Let's go! Papi, dalaway daan. Isang pakanan tsaka isang pakaliwa. Isang maluwag na daan papunta sa kamatayan. At isang masikip na daan papunta sa buhay na walang hanggan. Nakabila na natin yung bundok. Oo nga, we just crossed the mountain. Siguro sa buong buhay ko, ito na ang pinakamataas na lugar na ihian ko. Same lang din to sa isang taas sa pinuntahan natin. Kaya lang dito sa lugar na to, hindi siya ganun kalamig. Hindi kasi masyado nagyayelo. Pero hindi na ako nagka-catch ng breath. Mga pre, aakit pa tayo ng around 2,000 feet pa. Napakataas. We're on the top of the world, my friend. Medyo nakapag-adapt na ako sa climate nila. Babalikan natin to. Mula dun sa 17,000 feet, bumaba na kami. Tingin ko nasa 16,000 feet na ngayon kami. Ah, ngayon? Tumaas pa. Oh, man. So 17,000 feet daw according kay pilot natin. Same with the Cardungla Heights na inakit natin nung nakaraang araw natin. Papi, baliktad ka. Pagdating sa off-road, tira ka tira eh. Pag dito sa highway, ingat na ingat ka. Hindi ka mo, sa off-road, pag sumemplang ka, okay lang, walang gasgas. Dito, masakit magtanggal ng tosino.
Yung mga bato nasa loob ng balat mo, na-experience mo ba yun? Tapos ako ginagamitan ko siya ng tweezer, minsan karayom, para lang matanggal lahat ng bato. Eh, ang dami nila. Nangyari sa akin yan nung bicycle days ko. Nag-aano ako, downhill, road bike, mga laro ko. Enduro cross, motocross, trail, adventure bike na malalaki. Ang hindi ko pa nasubukan, papi, na gusto kong masubukan, yung Dakar. Yung walang humpay, yung rally, yun ang gusto kong masubukan. Pwede ka mag-attend, kaya lang, syempre, kailangan makita muna ng organizer yung riding style mo, no? Kung pwede ka talaga sa kanila. Tsaka yung mga nagda-Dakar rally, mga fully equipped and navigated yun eh. Ang daming team na nag-a-assist sa'yo doon. Hindi din basta-basta. Man, high five! Pinoy na, kababayan, Umingla, 31 kilometers. Pabalik na sila, ano? Mukhang masayang masaya siya eh. Sino kayang Pinoy na na-appearan ko na yon? Nag-appear pa kami. Naglalakwat siya sa Himalaya. Ang makakilala, may 1,000 pesos Gcash. Sa-challenge ko yung sarili ko. Kung si Tito Bong nag-19 push-up dito, ay nag-20 push-up dito, ako magte-30 push-up ako dito, papi. Ibibit ko yung record ni Tito Bong. Kung kaya kong i-50, pipiptihin ko. Oop! Gulat pa ako dun, kala ko mababangga ka. Keep left lang tayo. Umataw sila. You see the moton? Daming moton, oh. Pag ikaw, ano yan, papaitan. Another river crossing. Lamang na naman tayo, papi. So in the month of November, ito kulay puti, snow yan. Ngayon kapag nalusaw na, July, June, ganyan, lahat naipon sa baba, ayun sa ilog, oh, yelo, oh. Ito hindi pa talaga pinupuntahan ng mga rider noon, few years ago. Ito, 2020 lang nagbukas. Grabe. We are now higher than the Mount Everest base camp. Si Alfred Watermax nakarating dito. Ito lang tayo sa baba. Pambaba lang tayo, papi, para hindi makoberan yung text na yan. Ito lang tayo sa bandang baba. Yan, respeto lang. Ganito pala ang feeling pag nasa Mount Everest ka. Okay, let's go. Chill ride. Kasi malamig. Sarap. Papi, 19,000 feet na tayo. Ito yung muntik ng mahulog. Oo. Sila yan. Hindi namin kinausap, nilagpasan na namin. At this moment, nag-arena tayo ng 19,000 feet. Tapos paakit pa tayo sa taas. Oh, sarap. Uy, lamig. Tumatalbog-talbog. Oh, uy. Diyan na kaya sa Umingla, view? Oh, 500 meters na lang. Ito ba ang pinakamataas na highway sa buong mundo? Ito na ba yan? Dito na ba tayo? Pinakamataas na highway? World's highest oxygen coffee. Woo! Grabe. Woohoo! Go! Bro! Thank you pare. Grabe. Sarap. Woo! Sarap sa pakiramdam. Woo! Nakakita tayo. Woo! Sarap. Umingla 2025! Alright guys, mga kamandibela, mga ka-Alfred Watermax, we are now on the top of the world. Ito po ang pinakamataas na motorized highway sa buong mundo as of the moment, this 2025. Base sa aming tour guide guys, magkakaroon daw ng 23,000 feet above sea level this coming 2026. So hintayin lang natin yan mga kamanibela. Right now, we're in 19,024 feet. Wow! Guardians of the highest motorable pass in the world, Umingla, 19,024 feet above sea level. It's not about my dream, pero guys, nangyari eh. Next year, babalikan natin to. Ang goal naman natin, yung 23,000 feet. Ganda dito. Sticker natin. My sticker to the highest mountain. Thank you for bringing us here. Congrats pare, you made it. Thank you. Parang kulang pa. Medyo may hangin pa ako. Lagay tayo dyan guys. Alfred Watermax is here. Kalat natin. We're in the highest coffee shop in the world. Yes, I want to buy certificate, please. 100. Yeah, I will buy it. We're going to buy our certificate, Guinness Book of Record. The highest altitude road, Umingla. Coffee? You want coffee? Okay. Alright. Coffee for everybody, please. Alfred Watermax 2025. Alright.
Thank you. 9 pieces, 10 pieces. My name. A coffee dito sa Himalayas. Let's cheers. You wanna go down? Uy, coffee is good ah. 10 pieces. Very good. Sabi ni Kanan kanina, off the record, kami lang daw yung nakatagal dito at nagkape. Tignan nyo guys, kami na lang tatlong malalakas ang nandito. Si Owen, si Kanan, wala na ibang tao dito. Kami po ang pinakatumagal dito guys, sa Umingla. Lahat sila naubusan ng oxygen. Ngayon, gagawa tayo ng Guinness Book of Record. Pinakamaraming push-up dito sa Umingla, the highest motorable pass in the world. Let's go. Si Tito Bong from TLR, nagawa niya yung 19 push-up. Tito Bong, I will beat it. Let's go. 2. Bilang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Kaya ba? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, Putang mo, mamaya mamahila tayo dito. Wala tayo. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Yan na. 50, 51, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Okay lang. 50. Kaya ko pa men, pero mahirap na, wala tayong bayang oxygen eh. Let's go! 50 push-up! Congrats, papi. Woo! Guinness Book of Record yan, papi. Woo! Yan yung view na makikita mo dito sa pinakamataas na motorized highway sa buong mundo. Hindi ka pwede makatagal dito guys kasi medyo maubusan ka ng hangin. But I do 50 push-up dito guys. I could do 100 kaya lang safety lang tayo. Medyo hinihingal ako kasi kakatapos ko lang mag-push-up. Let's go guys. Just for the record, tumagal tayo ng 1 oras dito. More than I guess. More than 1 hour. Siguro all in all, with the push-up and everything. Sabi nila, dream come true. Sa kanila, kahit mga Indiano na, dream come true pa nila makapunta rito. Bye-bye, Umingla. Gusto ko pang mag-stay pero we have to go. Bye-bye. Ride safe. Ride safe. Oh, ganda. Woo! Grabe yun. Sarap yung popa, no? Parang habang bumaba ka, lumalakas ka. Di mo, grabe yung baba, bangin eh. Natakot din ako para kay Kanan kasi syempre sabi niya, responsibility ko kayo eh. Pinangatawanan ko naman yung pagiging pasaway natin, papi. Di ba vlogger ako, may nag-motovlog. Kaya ayaw kong makiconnect sa ibang rider. Kasi sabi ko gusto ko kami lang ni Ella nag-uusap. Kasi nasa Morocco kami, gagamit tayo ng Sena. Sabi ko sa kanya, pambihira papi, pagdating doon, puro na Sena. Connected kami lahat, sabi ko, mali. Yung mga kasama namin doon papi, may-ari siya ng mga medical supply. Turkish siya, business niya. Yung mga pharmacist, siya yung pangalawa sa pinakamalaking supplier ng gamot ng Turkish. Yung isa naman ang business niya, metalworks, fabrication ng mga metal. Kaya nga pag nakakita siya ng kutsara, ayaw na niya yung maliit, yung manipis. Tapos sabi niya, in my business, this is not allowed, this is reject. Actually papi, nung nakarating tayo sa taas, na-emotional ako na di ko mawari. Para ako naiiyak, nanggilid yung luha ko eh. Biglang tinawag ako ni Jerry. Sabi ni Jerry, pa-picture. Ayun na, wala na. Mabuti tinawag ako, kundi nakakantsawan ako ni Kalmado na bawal sa iyakin. Sa taas papi, ayun sila, kakape. Gusto ko tuloy-tuloy ni. Tara, dito tayo, kakape tayo dito. Yun. Air pressure na, okay na. Grabe experience. For me, one of the best. Papi Owen, may nakakalimutan tayong gawin sa taas. Alam mo ko ano? Ano papi? Umihi. Hindi na video pero ginawa ko eh. Ay! Ako pala. Ako yung may pagkukulang. Kami galing kanina. Ito yung restaurant. Okay, so after natin mag-push up sa taas ng Umingla, let's drink tea. Ito raw yung specialty nila dito eh. Pampakondisyon guys. Halo mo yung ano kasi may asukal sa ilalim. Oh, may sukal pala sa ilalim, no? Okay. Thank you, pare. Guys, mula pa nung nakarang ilang siglo, never pa po kaming nagpagas. Ayan, napakatipid po. Fuel economy. Jerry, ano masabi mo sa fuel consumption ng motor mo, papi?
Men, sobrang tipid. Sobrang tipid. Tingin ko kaya na ito Manila Bicol eh. Napakatipid nga nito. Ako talagang nititipiran ako kasi never pa akong gumastos para sa gas. Libre eh. Anong altitude natin? 15,000. Grabe, ang taas pa rin natin. Let's experience another river crossing. Alam mo, pag nag-river crossing ako, ang tanging dasal ko lang, wag ko sumemplang dyan eh. Kasi malamig. Huwag mo kasing birahin, dahan-dahanin mo lang. Nice and smooth, ganyan no. Oh. At dito guys, di na ako masyado nagbibideo kasi ito yung daanan namin kanina. So kapag may bagong area ulit na makikita tayo, doon tayo mag-shoot ng video. Tsaka pangit against the light din tayo. Pero maganda yung view. Ito nyo naman guys, iba na yung dinadaanan namin ngayon. Kakaiba talaga. Ang ganda ng view oh. I think this is a longer route but safer. Kung babalikan natin yung kanina, yung pababa na yon, delikado yon Brad. Diba yung lahar na yon, pre? Ida-downhill mo yon, ang dulas nun. Sigurado daming kakalat. Ang luwag ng India pala no? Parang Africa nga din. So meron akong bucket list next year kung babalik ako dito. Unang-una, kailangan doon sa Umingla, dapat maghuhubad ako doon tsaka magpapapicture. Gugol ko yung 23,000 feet. Nako, off-road na nga. Ano sinasabi ko par eh. Lumiko eh. Papasok tayo dito par. Una ko ah. Wala pati. Laro tayo. Laro tayo. Likabok. Tanda kayo dito ha. Medyo wala akong makita. Likabok ya my friend. Pinapa-overtake ako. Good, good, good. Thank you. Woohoo! Maluwag na. Ganda. Iisa lang siguro daan yan. Hindi tayo pa-overtake kanyan pagka iba yung daan niya. Putol. Woo! Ingat ha. Nakita ko doon. Lumilipad yan, putol. Mapin, lalaki ng bato. Woo! Woo! Ganda mag-picture dito, papi, oh. Para ka nagpunta ng Europe. Yee! Woo! Woo! Sarap. Woo! Pinaikot-ikot lang eh. Yan. Pati, ito na yung moment na sasakay lahat ng partner natin sa pick up habang nag-enjoy tayo dito. Uy, kabayo! Habol natin! Ang bilis! Ang bilis nyo! Tatimingan ko yung isa. Tatimingan kita! Tatimingan kita! Woo! Mabilis yung kabayo. O si Jerry, nagwawas-was na naman si Jerry. Tignan mo yung daan oh. Woohoo! May jump sa akin. May jump sa akin. Tapat. Alam mo, parang mas maganda pa dumaan sa hindi talaga kalsada eh. Woo! Boom! Ganda dito par. Oo. 3, 2, 1, go! Philippine Moto Tours, mabuhay! Hey! Let's go! Grabe, solid, ang ganda. Kaka-bilis-bilis kasi natin, kaka-enjoy-enjoy natin. Ayan, di mo napapala natin, papi. Ayun yung backup sa dulo, yun. Naligaw tayo, paps. Ganda ng lugar na to. Di ako nagsisising pumunta ako dito. Woohoo! Woohoo! We are the Team Shortcut. Uy, malalim. Ay, hindi, kaya. Woohoo! Kaya, papi. Mentros sa shortcut, mas nag-enjoy eh. Yuhuu! Dito, antayin kita. Saan ba dumadaan? Yan, lapit-lapit ang daan dito sa shortcut namin. Malalim to. Ito, pwede. Ito, pwede. What happened? You got it? Ano papi, okay ka lang? Napagod si Jerry. Okay, we know what we're doing. Relax. Paano na ako? Sige, sabay tayo. Talaga, gusto mo pa sabay, isa daan eh.
Boom! Woo! Woo! Ito ang tunay na daan. Woohoo! Dito ako. Dito wala. Ay, butas yan, Owen! Butas yan! Wag ka dyan! Butas yan! Naku, kala ko didiretsuhin mo. Butas, dahan-dahan, kaya. Dito dumadaan yung tangke, Owen, butas ha. Ingat lang sa mga butas na ganyan, oh. Butas. Pero kaya. Si Jerry, bumabana pa naman si Papa Jerry. Ganda nun, papi. Tuloy mo lang yun. Dito ako sa kabila, malikabok. Walang gantong daan sa Pilipinas, papi. Hindi natin magaganto yung Himalaya natin. Buti pinapabayaan tayo ni Kanan sa mga pinagagawa natin, ano? It's a big question to our mind. Grabe. Pag nag-guide ka rito, feeling mo malayang malaya ka, papi. Yan, oh, ganda ng kuha ni Jerry sa akin, oh. Yung mga ganong shot, Jerry. Uy, teka. Buhangin. Mas maganda yung pwesto ni Owen, ah. Owen, kamusta dyan? Wala pang butas dyan. Oh, ba't na intercom niya? Samahan ko na lang siya. Hihi! Uy, lalim! Uy! Sabi kanina, wala, dumiligo si Owen, may butas. Tapos naman nahulog ako, paglaglag ko. Sabi ko, yari, walang intercom to. Lobat. Sabi ko, yari, walang re-rescue sa akin. Nandito ako sa dulo. Hindi dapat na wala ang momentum. Malalim, nalaglag ako. Tapos yung gulong bumaon. Full throttle, papi. Okay, dito ako dadaan. Papi, sa gilid ako dumaan, dinaya ko kayo. Guys, we're back on the village of Hanle. Napakasimple ng kanilang village. Yung motor na to parang isang buong motor na hindi man lang kumakalog, walang langit-ngit. Pero 61 kilometers na lang yung gas ko. Simula nung nag-ride tayo, ngayon lang tayo maggagas. Marami kasi kaming short trip, pero marami rin kaming shortcut. Okay, so ito na yata yung homestay na pagtutuloyan namin. Nararamdaman ko malapit na tayo eh. Ayun, nakita ko na si Kabayan eh. Aba, nabitin po naman. Dadownin pa yan. Aba, gagayahin ni Owen yan. Gagayahin yan. Aba, tinamad na. Wala kasi intercom eh. Okay, dito na kami sa aming homestay. Ayan yung aking jowa na miss ko. Ayan o, naka-video call agad ako, naka-report. Mabuti na lang guys ay may signal. Wala tayong problema. Kagabi wala kaming signal. Pero nung bumaba kami, nakapag-update pa rin ako, di ba? Meron pala rito na magkakasama, 3 kami. So, 3-some kami ngayong gabi. This is our hotel for today. Livable, simple lang. Pero syempre, you have to remove your shoes. Kasi nga, nakakarpet, mahirap nga naman maglinis. This is our view. There's a little ice there. Weather is cold. So nice. Kayo guys, na-enjoy nyo ba yung ride namin kanina? Kasi ako, sobrang na-enjoy mo yun. That is awesome. I did not expect that the Royal Himalayan Enfield will perform in that good condition. Grabe. Ang galing ng motor na yun. Kaya niya yung gravel, yung sand, all stock ha, walang pinalitan. Since this is the guy that well known about the Royal Enfield, because of this guy, we will buy Royal Enfield Himalayan. 450. Capable. 450, yes. Proven. Winas-was-was, ganon, di ba? Nilangya natin lahat. Winalangya eh. Bumaon ka man, kayang-kaya. Grabe yung bike na yan. Yeah. Matipid pa, no? Well, kung gagamitin mo sa Pilipinas, hindi mainit yung engine, so walang sunod betlog. Your Ducati bag. Yeah, that's my Ducati bag. But today, I'm riding a Himalayan Royal Enfield. Yeah. Please put my Ducati bag on my room. Yeah. Thank you, brother. Thank you. Mga insan, hindi pa ako pumapasok mula kanina. Andito yung mga stickers ko. Alright, pasok na tayo.
Share ko nga pala sa inyo guys, no, dito napaka-stricto nila pagdating sa kanilang wildlife, no. Hindi ka pwede mag-hunt dito at non-bail sa kanila 'yon. Makukulong ka. Siguro pag nakita dito sa TV or sa video, masasabi niyo na mainit, no. Kasi tingnan mo parang mainit yung lugar, di ba? Takot ka pala sa buhangin dito. Isip ka ng motor na pwede mo i-compare din. Yung kaya yung ginawa natin, ha. So we wanna ride? When you go here, and soldier, we're gonna serve your coffee. Grabe, oh, parang nagla-landslide, oh. Uy, grabe, daming moton. Guys, yung palang nakasalubog namin na parang kabayo o na parang donkey, ang tawag pala doon ay Kiang. Hindi ko sinama sa bucket list ko to kasi natatakot ako na India, the food is not good. Pero ayun pala, ang sarap pala ng mga pagkain nila dito. Nakakausap namin yung mga locals dito. Sinasabi nila na marami pa daw silang mga tourist spot na hindi pa in-open sa public. Hopefully, maging kasama yan sa itinerary namin. Tignan nyo yung kulay ng bato, ibang kulay, oh. Oh, anong kulay yung batong yan, oh? Ibang klase, no? Kanan. Madalas malindol dito. Here's a tip mula kay Alfred Watermax na mga natutunan ko dito sa ride na to. If you are planning to ride here at Himalayas, 2 days before kayo pumunta dito, you take your Diamax medicine.